Mga kalingap, ang kwentong ito ay kapupulutan natin ng aral. Isang tatay na stroke at ang kanyang pangalawang anak ang nagtutulong sa kanya para magkaroon ng income sa pang-araw-araw. Labis akong nabilib sa dalagang ito dahil pinagpalit niya ang kanyang pangarap para tumulong sa kanyang magulang. Tara mga kalingap, panoorin po natin ito at huwag kalimutang mag-like, share, subscribe. Maraming salamat sa anak ko. Kahit paano di mo pinabayaan. Pinsan Kalyada. So ayan mga kalingap, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Kalyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para lagi po kayong updated po sa aking mga bagong uploads. At please po, don't skip ads kasi malaking bagay yan sa pantulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ayan, kasama natin si Paring Delpin, ang ating cameraman. So ayan, meron siyang tinuro sa atin na mga karapat dapat na tulungan, at ito po ay meron din naglapit sa atin na isang lola na itong tutulungan po natin ay isang stroke po, at may kwento po yung kanilang buhay. At tara mga kalingap, alamin po natin ang kwento at let's go na. Yan mga kalingap, at ito po yung kanilang bahay na ay may mga doggy tay, baka mga gat yan tay. Hello po tay, magandang hapon po, bless po. Magandang hapon din. Papasok ako tayo, bless po. Tatay, ratadong stroke. Namamanas ka tayo. Hirap ilakad. Hirap po ilakad. May anak ka pala dito tay. So tay, magpapakilala ako no. Ako po ay isang charity vlogger po mula sa Team Kalingap. Anong pangalan niyo tay? Roy Dimas. Tatay Roy. Yan. Ay ito, Ning, pwedeng makausap ka? Yan. Pwedeng dito ka magpupo muna, Ning. Mga kalingap, marami nagkaasikaso ka. So, ayan tatay. Ako po si Vincent Kalyada, mula po sa Team Kalingap. So, anak mo ito, tay? Anak ko. Pangilan to, tay? Sunod yan sa panganay. Sunod sa panganay. Ilan ba ang anak niya, tay? 4. Tatay Roy, 4 ang anak. So, ilan taon ang pinakapanganay? 18. 18 siya. 16. 16. Okay. Be, anong pangalan mo? April po. April. Ilan taon ka na, April? 16 po. 16 years old. Nag-aaral ka ba? Hindi po. Hindi. Ay, nako. So, ayan, Tatay Roy at saka April, okay lang ba na itong video ito ay lumabas po sa social media, sa YouTube, sa Facebook? Kasi dito pa ako kumukuha ng pantulong po sa mga katulad nyo. Okay lang po ba? Okay lang. Sa'yo, April, okay lang ba? Okay lang po. Dapat anong year mo na pala ngayon? 10 po. Grade 10. So, si tatay nakakapagtrabaho pa? Hindi na po. Hindi na dahil sa kanyang kalagayan ng stroke. Matagal ka na, Tatay Roy, na stroke? Taon na. Taon na po. So, ikaw, hindi ka na pag-aaral. Bakit di ka nakapag-aaral? Sayang ang pagkakataon. Wala pong mga trabaho eh. Wala pong maasikas. Walang maasikaso. So, ibig sabihin, ikaw na nag-aasikaso dito kay tatay mo. Asan ang asawa mo, tay? Nanay, walay na kami. Walay na po kayo. Ilang taon na po kayo walay? Mga 3 years na. Mga 3 years na. So, ibig sabihin, ang nangyari, niwalayan ka pero ang nagtatrabaho ang anak para sa inyo, tay. Paano mo kinakaya yun, April? Na gano'n, yung ganito, na hindi mo natutupad yung pangarap mo. Kumbaga, nagtatrabaho ka na para kumita ng pera para makatulong sa magulang mo. Pinagpalit mo yung pag-aaral mo. Bakit? Paano mo nakakaya yung mga ganun bagay? Paano mo kinakaya yung ganung sakripisyo na imbis ng pangarap, trabaho na lang? Kinakaya naman. Kinakaya. Nagpalit ko po yung pangarap ko para makatulong ko pala sa magulang ko. Ganun mo sinakripisyo yung pangarap mo. Dahil hindi na kaya ni Papa mo pag-aralin kayo.
Grabe. Sino lang mga kasama nyo dito, April? Yung lulahin ko po. Lulahin mo lang. Si Lola nag-tatrabaho din. Ilan taon na si Lola? Ilan taon na yung tatay? Mga estimate mo ilan taon na? 67 na yun. Yung lolang kasama nyo, mama mo po. Ako 67 years old, nagtatrabaho para kumita lang ng pera, no? Grabe, grabing pagsubok yan, tay. So, hindi man lang tatay nagpaalam yung asawa mo na ganun ang nangyari? Basta na nag-change court na lang? Basta na lang. Nako. So, ikaw, April, meron ka bang hinanakit sa nangyari sa pag-iwalay nila mama at papa mo? Wala po. Wala. Okay lang sa'yo na ganun ang nangyari? Hindi okay. Siyempre, kahit kanino, hindi okay yun. Kasi tingnan mo, sino ang naapektuhan? Katulad nyo, ng mga anak. Diba? Napansin mo na kayo naapektuhan? Unang-una, anong naapektuhan sa inyo? Yung pangarap. Tingnan mo, napakabata mo pa, nagtatrabaho ka na. Na imbis na sa pag-aaral ka dapat nagpo-focus na sa trabaho ka na. So, sino lang nagtatrabaho sa inyong nandito tatay sa bahay na ito? Itong anak ko, Si April lang. Magkano kinikita mo sa isang araw? Ano po lingguhan po? Magkano sinasahod mo sa isang linggo? 1.5 po. 1.5 sa isang linggo. So, pag nagsasahod ka, anong ginagawa mo dun? Pinapangano po dito sa bahay. Binibili mo na ng mga pangangailangan dito. Tapos gamot ni papa mo. Grabe. Nakaka-proud ka, no? Alam mo, proud ako sa mga katulad mong kabataan na ganyan. Pero nalulungkot si Kuya Vincent. Alam bakit proud ako? Proud ako kasi ang lakas ng loob mo na kahit ganyan ang edad mo, pinilit mo magtrabaho alang-alang sa parents mo. Mahirap ang single dad. Mas mahirap kung ganyan din ang kalagayan ni tatay na isang stroke. Namamanas pa ang ano ni papa mo, ang paa. Kumbaga, napacheck up nyo na si papa nyo, hindi pa. Hindi po. Dahil sa ano, kulang ba ng budget? Ganun. Grabe. Pero proud ako sa iyo, April. Paper nga tayo, Kuya Vincent. Yan, proud si Kuya Vincent sa mga katulad mong kabataan na nagsusumikap para makatulong sa magulang. Pero alam bakit kinakalungkot ko? Yung pangarap mo, yung hindi matutupad ang pangarap mo. Dahil nandyan ka na nakapokus sa pag-aaral. Okay lang ba sa'yo na yung pangarap mo mawala basta makatulong lang sa magulang mo? Isasakripisyo mo talaga yung pangarap na yan? Grabe. Pero alam mo, April, hindi pa huli ang lahat. Naniniwala ka? Mag-aral ka, sayang ang pagkakataon na. Mangaral po ako sa nag-ayos-ayos na si Papa. Mag-ayos na, pero sa ganito kasi sa kalagayan kasi ni Papa mo, hindi pa totally ayos si Papa mo. Bago lang yung tatay na stroke ka? Bago lang po? hindi na mga isang taon na. Isang taon. So, ayan tay. Ano pong masasabi nyo kay April na ganyan? Nakita nyo tatay, sa paghihiwalay ng magulang, sino po naapektuhan? Di ba po anak, di ba? Alam nyo naman po yan, di ba tay? Ano pong masasabi nyo tatay kay April dahil, ayan, sobrang, yung pangarap niya tay, pinagpalit niya ng magtrabaho siya para makatulong sa inyo. Ano pong masasabi niyo sa kanya? Maraming salamat sa anak ko. Kahit paano di mo pinabayaan. Naiyak ako doon Totoo yun tay. Ganun ka tatay nagpapasalamat sa anak mo. Nakita niyo po ba ang sakripisyo niya? Kailan ka pa nagtatrabaho? Kailan pa ito tatay nagtatrabaho? Matagal na din po. Ano na, siguro may 5 buwan na. 2 buwan? 5. 5 buwan? Grabe, tagal na rin ano. Pero anong klaseng trabaho mo ning? Sa bahay lang po, tagalinis po. Parang katulong. Pero kaya naman. Ka-proud naman itong dalagan, no? So, sino dito natutulog dyan? Yung lulahin ko po at si Papa.
Sila papa mo dito natutulog? Saan ka dito natutulog? Dito po sa taas. Dito sa taas. Okay. Asan pa mga kapatid mo? Nandiyan po yung mga taas. Ito po kapatid. Ito kapatid mo din to. May lalaki ka pa lang tayo. Ilan tatay ng lalaki mo, anak? Sulo yan. Sorry lang. Gwapo din pati, oh. 3 babae. Parang may lahi kayong chika. 3 ang babae. So, dito po, pwedeng isama ko dito. Pasok tayo dyan sa pinakaparto niya dito. Okay lang. Ikaw una, April. Sama ko. Okay. Mga kalingap, ito po yung kanilang bahay. Grabe yung sitwasyon. So, yan. Grabe. Yan po. Walang maayos. Sira-sira na din. Sila dito natutulog. Pag nag-uulan po. Pag nag-uulan, doon kayo. Pag hindi nag-uulan dito. Yung papa ko po dito. Kasi yun ang nyo, yun ang CR nyo. Naku, di masisilipan kayo. Wala kayong maayos na CR. Grabe, tara, doon tayo, pasok. Doon tayo kay tatay. Tara. Grabe, mga kalingap ang kanilang kalagayan. Ito po ay dapat din tulungan. Tay, may tanong po si Kuya Vincent. Bakit po labis ang pag-iyak ni tatay? Bakit po napil ko po yung pagluwa nyo? Ano po ang ibig nyo sabihin tatay doon? Sama-sama na yun, lungkot na nararamdaman. Ay, sama-sama na po yung lungkot na nararamdaman nyo po. Sa nila, dito sa mga anak ko. Ano po? Imbis na mag-aral sila, hindi na sila makapag-aral. Ito nga kalagayan ko. Hindi makatrabaho. Pero dati tatay may trabaho ka po. Ano po dating trabaho nyo tayo? Ganyan sa nag-rescate. Ibig sabihin may trabaho. Kumbaga, yung dating hindi ka man stroke tatay, sila lahat nakakapag-aral. Tapos ngayon, grabe yung sitwasyon napakahirap yung ganyan sitwasyon tatay na nangyari sa'yo. Maraming pagsubok, na-stroke ka, hiniwalayan ka ng asawa, anak mo nagsasakripisyo. Kaya doon ka po ba naiyak tatay? Kahit sino man siguro tatay, may iyak sa ganung sitwasyon, sa ganung pagsubok. April, may tanong si Kuya Vincent. Anong masasabi mo kay papa mo na kahit ganyan si papa mo, lumalaban pa rin sa hamon ng buhay? Kumbaga, ito April, siguro kahit papano, alam mo na, nararamdaman mo ang problema ni papa mo. Alam mo yung pagsubok na hiniwalayan siya, iniisip kayo, paano yung pagkain nyo, hindi na siya makapagtrabaho. Ano masasabi mo kay papa mo na lumalaban sa hamon ng buhay? Huwag kang susuko. Kahit ganito lang ang buhay ka. Tulungan kita kahit ganyan ka. Wow naman. Grabe. Ayun tay. Nakakatuwa ang anak na may ganito, Yakapin mo si papa mo, April, Paramdam mo kung gaano kamahal niya si papa niyo. Tay, may tanong po si Kuya Vincent. Ano po ba ang tayong kailangan niyo, tatay? Unang-una pa sana gumaling ako. Umaling ka na po. Maayos ko yung bahay ko. Maayos ang bahay niyo po. Para may matulugan ng maayos yung mga. Para safety. Dito tayo napansin ko, hindi to safety. Unang-una, pwede silang masilipan, mga babae pa naman, di ba? Ikaw, April, anong tayong kailangan mo? Nakatapos po ng pag-aaral. Sana po matulungan mo kami mapaayos ang bahay. Sana po matulungan mo tapos ng pag-aaral. Hayaan mo, April, kapag mayroong biyaya na darating, dadaling ko dito, So, sa ngayon, may bibigay ko lang, April. May pang-allowance lang, ha? Para tay. Sino nakakapit ito? Ang bili-bili niya, pasensya po kung yan lang po munang kaya kong maibigay sa ngayon kasi
pinagkakasya ko lang sa mga katulad ninyo na di nangangailangan, ano. Opo. Sana makatulong yan sa pamiling gamot, pandagdag nyo sa ano, no, pangkain nyo dito, no, bili kang bigas, pangulam-ulam, ano, April. Opo. Ikaw na mag-manage yan at si papa at papa mo, hirap na maglakad, ano. Opo. Yan, kapag mayroong pagkakataon na makapag-aral, mag-aral muli, ano. Opo. No, tay, baka meron ka pong huling mensahe, tay, sa mga viewers ko. Baka may gusto kong sabihin, tay. Sana po matulungan kami. Ikaw, April, baka may huling kang mensahe sa mga viewers ko. Sana po matulungan niyo po kami. Yan. Sige, hayaan mo, ano, kapag meron pong biyaya, tay, dadalhin ko, ano. At laban lang tayo, ha. Peace bomb na po. Yan. Peace bomb. Yan. O, sige, ingat lang, April, sa pagtatrabaho, ha. Tay, laban lang po tayo sa hamon ng buhay, ano. Walang pagsubok po ang hindi kaya ng ating lampasan, ano, tay. Basta lagi lang po tayo magdasal sa ating Panginoon, po. Ikaw din, April, payo ko sa iyo, okay yan yung ginagawa mo na magtrabaho mo na as of now kasi nga hindi kaya nila papa mo. At sana yung kinikita mo huwag mong ubusin, mag-save ka para sa darating na pasukan ulit makapag-aaral ka, ano. Ha? Sayang ang pagkakataon, April. Pangit sa isang katulad nyo na hindi makapagtapos ng pag-aaral. Tandaan mo, April, ang edukasyon hindi ang kayang nakawin sa ating sarili. Hindi kayang nakawin yan sa ibang tao. Yan lang ang may papamana ng magulang nyo sa inyo. Ano? Ang kagandahan sa nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ka maluloko ng ibang tao. Hindi ka basta-basta mabubuli, hindi ka maaapi. Ano? At saka yan pati ang kayamanan, ano, ang edukasyon. Huwag mong isipin ang kahirapan ay hadlang sa pangarap, ano. Bagkus gawin mong inspirasyon ang kahirapan nangyayari sa buhay ninyo nila papa mo. Ha? Mag-aaral ka sa susunod, ha? Okay? O sige na, babay na sa inyo, tay. Babay po, April. Bye-bye.